Iniisip ng karamihan na ang digmaan ay sinasagawa gamit ang mga bala at bomba. Ngunit ang ilan sa mga pinakamapangwasak na labanan sa kasaysayan ay sinagawa gamit ang mga palimbagan, mga rate ng interest at mga rate ng palitan. Mga digmaang hindi mo pa nababasa sa kasaysayan ng high school. Mga digmaang walang nagmamartsang hukbo, ngunit may kakayahang magpabagsak ng buong bansa. Ito ay mga digmaang pera, at kapag napagtanto mo na ang mga ito, maunawaan mo na hinubog nila ang pagangat at pagbagsak ng mga imperyo na hindi kukulangin sa sinumang general sa larangan ng digmaan. Kung sa tingin mo ay ekonomiya lamang ito, mali ka. Ang mga digmaang pera ang nagpapasya kung sino ang kumakain at kung sino ang nagugutom, kung sino ang namamahala at kung sino ang sumusunod. At nangyayari pa rin ang mga ito ngayon, tahimik, hindi nakikita, ngunit may mga kahihinatnan na nakakaapekto sa bawat sentimo sa iyong pitaka. Ang ideya ng isang digmaang pera ay simple, gamitin ang pera bilang sandata. Maaring kabilang dito ang sadyang pagpapababa ng halaga ng pera upang gawing mas mura ang mga export, pag-inject ng murang kredito sa merkado upang sirain ang katatagan ng mga kakumpetensya, o pag-iimbak ng ginto upang pigayin ang mga nangangailangan nito. Sa unang tingin, parang isang matalinong estratehiya ito. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang bersyon ng kasaysayan ng ekonomiya gamit ang mga sandatang kemikal. Maaari mong lasunin ang iyong kaaway, ngunit maaari mo ring lasunin ang iyong sarili. Isa sa mga unang modernong halimbawa ay lumitaw noong Great Depression. Pagkatapos ng pagbagsak ng stock market noong 1929, ang mga ekonomiya ay nasa kaguluhan. Ang mga bansa ay desperadong nagnanais na magbenta ng mga kalakal sa ibang bansa upang mabuhay. Ngunit nang bumagsak ang pandaigdigang demand, napilitan silang sumali sa isang mapagkumpetensyang karera sa devaluasyon. Tinalikuran ng Britanya ang gold standard noong 1931 na naging sanhi ng pagbagsak ng pound. Sumunod din ang Estados Unidos noong 1933 na binawasan ang nilalaman ng ginto na sumusuporta sa dolyar. Ang France, Italy, Japan ay naglaban-laban upang pababayin ang halaga ng kanilang mga pera. Ngunit sa halip na buhayin muli ang kalakalan, ito ay nagudyok sa tinatawag ng mga ekonomista na isang spiral ng kalapit na kahirapan. Ang mga import ay naging mas mahal, bumagsak ang mga pamantayan ng pamumuhay, at ang tensyong iyon ang nagbukas ng daan para sa ikalawang digmaang pandaigdig. Gayunpaman, ang mga digmaan sa pera ay hindi nagsimula noong 1930s. Ang Imperyong Romano ay naglunsad ng sarili nitong bersyon halos 2,000 taon nang nakalilipas. Noong panahong iyon, ang kanilang pera ay silver denarius at ang kapangyarihan ng Roma ay nakasalalay sa prestihiyo nito. Ngunit habang lumalawak ang imperyo at nagiging mas mahal ang mga digmaan, nakahanap ang mga emperador ng isang nakakaakit na shortcut. Hinaluan nila ng pilak ang mas murang mga metal na nagpapahaba sa supply habang inaangkin pa rin na ito ang parehong pera. Sa una, maliit lang ang pagkakaiba. Medyo mas kaunti ang pilak dito, medyo mas marami ang tanso doon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang nilalaman ng pilak ay bumaba mula sa halos 100% hanggang sa wala pang 5%. Yun ang sinaunang bersyon ng pagon ng palimbagan, at ang resulta ay lubos na nahuhulaan. Inflation, pagkawala ng tiwala, at sa huli ay pagbagsak ng ekonomiya. Hindi lamang ang mga barbaro sa mga pintuan ang problema. Sinisira ng Roma ang sarili nito mula sa loob. Pagpasok sa ika-20 siglo, ang larangan ng digmaan ay naging mas komplikado. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang pandaigdigang sistemang pinansyal ay muling isinaayos sa Bretton Woods, kung saan ang dolyar ng US ay nakatali sa ginto at ang iba pang mga pera ay nakatali sa dolyar. Dinisenyo ang sistemang ito upang wakasan ang mga digmaang pera sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga halaga ng palitan. Ngunit lumikha ito ng isang bagong anyo ng kapangyarihan. Dahil kontrolado ng Estados Unidos ang dolyar at hindi direktang kinokontrol ang supply ng ginto, maaari nitong i-project ang pera at kapangyarihan sa buong mundo. Ang mga bansang lumihis sa kaayusang ito ay nahaharap sa pressure sa pananalapi sa halip na direktang komprontasyong militar. Ang pamamaraang ito ay mas tahimik, mas malinis, at kadalasang mas epektibo. Ngunit ang pangingibabaw na iyon ay may kapalit. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 1960, ang Estados Unidos ay nag-iimprenta ng mas maraming dolyar kaysa sa kaya nitong ibalik gamit ang ginto, kapwa upang pondohan ang digmaang Vietnam at upang pondohan ang mga ambisyosong programang panlipunan sa loob ng bansa.
Kinilala ito ng mga dayuhang pamahalaan at nagsimulang humingi ng palitan ng dolyar para sa ginto. Dahil sa panganib na mawala ang lahat ng reserbang ginto sa Fort Knox, gumawa si Pangulong Richard Nixon ng isang desisyon na gumuguho sa mundo noong Agosto 1971. Isinara niya ang window ng ginto na nagtapos sa convertibility ng dolyar sa ginto. Sa isang iglap, bumagsak ang sistemang Bretton Woods. Ang mundo ay pumasok sa isang panahon ng mga lumulutang na halaga ng palitan at kasama nito isang bagong panahon ng mga digmaang pera. Isa sa mga pinakamapangwasak na modernong halimbawa ay naganap noong dekada 1980, bagamat kakaunti ang nakakaala nito mula sa pananaw na ito. Mabilis na umuunlad ang Japan dahil sa mga export ng pagmamanupaktura at mataas na etika sa trabaho. Napakalaki ng trade surplus ng Japan sa Estados Unidos at hindi nasiyahan ang Washington. Noong 1985, nilagdaan ng Estados Unidos, Japan, West Germany, France at United Kingdom ang Plaza Accord, isang kasunduan na nilayon na sadyang pababain ang halaga ng dolyar ng US at itaas ang yen at ang German mark. Sa wari, ito ay upang balansehin ang kalakalan. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang koordinadong pag-atake sa pera. Dumoble ang halaga ng yen sa loob lamang ng 2 taon na naging dahilan upang mas mahal ang mga export ng Hapon. Lumobo ang asset bubble ng Japan at pagkatapos ay sumabog noong dekada 1990 na humantong sa mga dekada ng pagtigil. Hindi nagpaputok ang Estados Unidos ng kahit isang bala. Ginamit lamang nila ang merkado ng pera bilang artilerya. Mahalagang tandaan na ang mga digmaan sa pera ay bihirang magmukhang mga digmaan kapag nangyari ang mga ito. Kahawig nila ang mga debate sa patakaran, mga desisyon sa rate ng interes o mga internasyonal na kumperensya. Ngunit ang mga biktima ay totoo. Nagsara ang mga pabrika, tumaas ang kawalan ng trabaho at sumingaw ang ipon. Noong krisis pinansyal sa Asia noong 1997, bumagsak ang Thai baht matapos ang mga pag-atake ng mga espekulatibo na nagtulak sa gobyerno na talikuran ang peg nito sa dolyar ng US. Kumalat ang krisis sa Indonesia, South Korea at Malaysia. Bumagsak ang pera, lumiit ang ekonomiya, at milyon-milyon ang nalulunod sa kahirapan sa isang iglap. Isa itong malungkot na paalala na sa isang globalisadong sistemang pinansyal, ang debalwasyon ng isang bansa ay maaring maging sakuna ng iba. Kung sa tingin mo ay kasaysayan na lamang ito, mag-isip muli. Ngayon, nabubuhay tayo sa tinatawag ng maraming ekonomista na Currency Wars 4.0. Nagbago na ang mga kagamitan. Binabawasan ng mga sentral na bangko ang mga interest rate sa halos zero o negatibo pa nga. Naglunsad sila ng mga programang quantitative easing, nagbobomba ng liquidity sa pandaigdigang merkado, at ginagamit ang mga parusa upang i-freeze ang mga asset. Hindi sinasama ang mga bansa sa international na sistema ng pagbabayad. Ang Estados Unidos at Sina ay nasa isang sopistikado ngunit mataas ang panganib na komprontasyon hinggil sa impluwensya ng pera. Ang dolyar ay nananatiling reserbang pera ng mundo. Ngunit itinutulak ng Sina ang internasyonalisasyon ng yuan, pagbuo ng mga alternatibong network ng pagbabayad at pag-iipon ng mga reserbang ginto. Samantala, ang mga umuusbong na ekonomiya ay nahaharap sa isang malupit na dilema. Panatilihing mababa ang mga interest rate upang suportahan ang paglago at tanggapin ang panganib ng paglipad ng kapital, o itaas ang mga interest rate upang protektahan ang kanilang mga pera at pigilan ang kanilang mga ekonomiya. Alinmang landas ang piliin, ang larangan ng paglalaro ay nananatiling nakakiling pabor sa mga pangunahing kapangyarihan. Binago ng pandemya noong 2020 ang mabagal na digmaang ito tungo sa isang ganap na sprint. Ang mga pamahalaan sa buong mundo ay nag-imprenta ng mga walang kapantay na halaga ng pera upang pundohan ang mga stimulus package. Sa Estados Unidos lamang, $1 trillion ang nalikha sa loob ng wala pang 2 taon. Sa una, tila kayang pamahalaan ang epekto. Tumaas ang stock market, bumagsak ang kawalan ng trabaho at umusbong ang paggastos ng mga mamimili. Ngunit ang bayarin ay laging kailangang bayaran. Pagsapit ng 2022, ang inflation ay umabot na sa pinakamataas na antas nito sa loob ng 40 taon at ang Federal Reserve ay nagsimulang agresibong magtaas ng mga rate ng interest. Lumika ito ng mga epekto sa buong mundo. Ang mas malakas na dolyar ay nagpamahal sa mga import para sa ibang mga bansa, nagdulot ng mga krisis sa utang sa mga lugar tulad ng Sri Lanka, at nagtulak sa mas mahihinang pera sa bingit ng pagbagsak. Ang mga patakarang idinisenyo upang pataagin ang isang bansa ay maaring magpawalang bisa sa 2 dosenang iba pa.
Yan ang nakatagong gastos ng mga digmaang pera. Hindi lamang ito isang komprontasyon sa pagitan ng dalawang panig. Ito ay sinasagawa sa isang larangan ng digmaan kung saan ang bawat bansa ay napipilitang lumahok. Ipinapakita sa atin ng kasaysayan na ang mga digmaang pera ay bihirang magkaroon ng malinis na pagtatapos. Madalas itong nawawala sa kontrol hanggang sa may sumabog. Ang isang pera ay bumagsak, isang bagong sistema ng pananalapi ang lumitaw, o ang kawalang tatag sa politika ay nagpipilit ng pagbabago. Noong ika-17 siglo, ang Dutch guilder ang nangibabaw sa pandaigdigang kalakalan. Noong ika-19 na siglo, ito ang pagliko ng British pound, at noong ika-20 siglo, ang dolyar ng US ay tumaas sa gitna. Ang bawat ganitong transisyon ay puno ng kaguluhan na naugnay sa digmaan, mga default, at matinding pagkabigla sa ekonomiya. Sa kasalukuyan, ang mga bulong-bulungan tungkol sa kung ano ang susunod ay lalong lumalakas. Mapapanatili ba ng dolyar ang posisyon nito sa loob ng isa pang 50 taon? Lilitaw ba ang isang multipolar system kung saan ang mga digital na pera na sinusuportahan ng mga sentral na bangko ay naglalaban-laban para sa pangingibabaw? O masasaksihan ba natin ang isang bagay na ganap na bago tulad ng mga desentralisadong cryptocurrency na nakakakuha ng sapat na tiwala upang hamunin ang lumang kaayusan? Hindi lamang ito mga abstract na tanong para sa mga ekonomista. Sila ang nagtatakda ng halaga ng iyong ipon, ang halaga ng iyong pang-araw-araw na pagkain, at ang katatagan ng iyong trabaho. Ang pinakamapanganib na bagay tungkol sa mga digmaang pang-currency ay hindi man lang namamalayan ng karamihan sa mga tao na nangyayari ang mga ito. Kapag sumabog ang isang bomba, maririnig mo ang pagsabog. Ngunit kapag ang isang pera ay nawala ng 20% ng halaga nito, napagtatanto mo lamang ito kapag tumaas ang presyo ng pagkain at sumirit ang mga upa. Sa oras na maabutan ng mga headline ang realidad, ang pinsala ay nagawa na. Kaya naman napakahalaga ng edukasyon sa pananalapi. Kung naiintindihan mo ang mga paulit-ulit na pattern, kung paano sinisira ng implasyon ang tunay na kayamanan, at kung paano ginagamit ng mga sentral na bangko at pamahalaan ng sistemang pinansyal upang magpakita ng kapangyarihan, maaari kang gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang iyong sarili. Maaari mong pag-iba-ibahin ang iyong mga asset, hawakan ang isang bahagi ng iyong halaga sa mga bagay na nagpapanatili ng halaga sa labas ng sistemang pinansyal, at iwasan ang ilusyon na ang mga numero sa iyong bank account ay katumbas ng seguridad. Sa huli, ipinapaalala sa atin ng mga digmaang pang-currency na ang pera ay hindi neutral. Hindi lamang ito isang medium ng palitan. Ito ay isang kasangkapan ng estratehiya, ng kontrol at kung minsan ng pagkawasak. Ang mga nanalo ay hindi palaging ang pinakamatalino o pinakaproduktibo. Kadalasan, sila lang ang may pinakamalakas na kapangyarihan. At ang mga natatalo ay yung mga hindi nakakaalam na nasa digmaan sila hanggang sa huli na ang lahat. Hindi eksaktong naulit ang kasaysayan, ngunit pamilyar ang mga tema. Pagbaba ng halaga ng pera sa sinaunang Roma, debalwasyon noong dekada 1930, ang Plaza Accords noong dekada 1980, quantitative easing noong dekada 2010, at anumang susunod na mangyayari. Nagbabago ang mga pangalan at mukha, ngunit nananatiling pareho ang script. Kaya sa susunod na marinig mo ang tungkol sa pagsasaayos ng pera, bigla ang pagbawas ng interest rate o isang bagong yugto ng mga parusa, huwag itong ituring bilang abstract economics lamang. Isipin ito bilang mga pambungad na hakbang ng isang labanan. At tandaan, sa isang digma ng pera, hindi mo kailangang maging isang sundalo para maging biktima. Ang pag-unawa dito ang unang hakbang sa kaligtasan. Ang pangalawang hakbang ay kumilos bago pa man tumama ang bagyo sa iyong pintuan. Magkaroon ng tunay na kayamanan, hindi lamang mga pag-angkin sa papel. Tanungin ang sistema, bantayan ang mga paulit-ulit na pattern, at huwag kalimutan. Kapag ang pera ay naging sandata, ang pinakaligtas na lugar na tatayuan ay kung saan hindi ka nito matatamaan. Kung bibigyan ka nito ng bagong pananaw, pindutin ang subscribe. Ang kasaysayan ang may kasagutan,